Hi guys, welcome back to my channel once again. So hi again guys, and it's been a while I know, and sobrang tagal ko na rin hindi nakabalik nakapag-vlog ulit. And sobrang thankful ako kasi ngayon sa pagbabalik ko sa vlog is a very good announcement, which is talagang nakapasa na po tayo sa PLE, Physician Licensure Exam. Tayo po ay licensed to heal finally after all of the years of studying in med school and yung training with clerkship and internship. Officially, doktor na po talaga tayo at ready to treat patients. Well, syempre, undergo training pa po tayo. And more learnings because medicine is a continued education. Patuloy pa rin po tayo maghahanap at mag-seek for knowledge. Wow! Sabi sinabi, intro pa lang, oo. So, first agenda is, yun nga, ipinamahagi ko na po sa inyo ang ating napakagandang balita. So, ayan po. Finally. And sa mga nanonood dyan na magte-take ng PLE the next set of PGIs, magte-take ng PLE sa March or April, congratulations na in advance sa inyo. I know makakapasa kayo and dapat kayo mismo sa sarili nyo alam nyo makakapasa kayo kasi isa talaga siya sa mga nakapag-strive sa akin na mapasa ang PLE kasi confident, kumbaga yung confidence at saka yung boost of morale na kailangan nyo mismo is manggagaling sa sarili nyo. Siyempre may mga support system kayo, iba pa yon. Kailangan kayo mismo sa sarili nyo, alam nyong papasa kayo and you will slay the board exam. Okay? So first is kailangan meron kayong magandang support system. Kasi yung process ng PLE is gonna be super nakakapagod, nakaka-drain, physically, emotionally, syempre mentally din. Kailangan talaga guys yung support system na meron kayo, whether nasa bahay kayo, or kung nasa condo man kayo mag-isa mag-aaral kasi baka maraming distractions sa bahay. Kailangan guys from time to time meron kayong social media break or like mag-ano kayo, social media kung yun yung inyong way to cope sa stress or kung gusto nyo lumabas, kumain, or mag-de-stress sa mga beach or mga lugar na kung may mga mahilig sa mountain sa inyo, parang may mga weekends naman din kasi na allotted for you guys na makapag-break and reset bago magkaroon ulit ng bagong set of exams or bagong set ulit ng mga subjects na kailangang aralin for the week. Kasi guys, kung wala kayong ganun, baka ma-burnout na kayo dun pa lang sa process. Tapos dun pa lang, pagdating na sa PLE mismo, wala na kayong enough of space para mawala yung stress. Kasi pag nasi-stress na kayo dun pa lang sa process, yung stress na yun dadalhin nyo siya sa mismong exam. Baka wala pa, ang ending baka mawala pa yung mga inaral nyo and wala pa kayong masyadong masagot during the exam. Kasi during the exam itself, yung time kalaban nyo, yung mga overthinking kalaban nyo, talagang ang dami nyo nang, kasi minsan papasok na siya during the exam pa lang eh. So yung time na mabibigay sa inyo, which is approximately 2 hours, so baka mamaya dun pa lang sa mga iniisip nyo, maubos na yung oras nyo. Okay? So support system guys, and also yung me time. Importante yung me time. Ako, hindi naman sa pero prioritize ko yung me time ko, pero hindi sobra. Kasi syempre pagka sobra-sobra na yung me time, baka wala ng baka maubos na yung time na yon para sa pag-aaral mo. Kasi syempre yung time na ilalaan mo, sobrang compressed na siya eh. Imagine for 3 to 4 years of medical school, i-compress lang into 2 to 3 months, 2.5 months. So, kailangan talaga guys, may allotted time kayo for that. Okay? So, you need to have a very good support system. Not only like externally, syempre internally, kailangan susuportahan nyo rin yung sarili nyo during the process para hindi kayo ma-burnout agad. So, pangalawa is yung study technique. So, by now, sa sobrang tagal na pag-aaral nyo during medical school, I know, alam nyo na yung way of learnings nyo. And for example, kung mas visual kayo, mas gusto nyo ginagawa nyo, or mas gusto nyo nagsusulat kayo, or mas gusto nyo iPad versus printed. Ako kasi personally, print ko talaga yung handouts ko
Kasi mas gusto ko yung nag-highlight ako and mag-notes ako mismo sa paper. Well, minsan nag-iPad ako pagka may mga images na kailangan, for example, sa patho or sa anatomy, masyado na kasing ubos sa ink din yun. And also, mas gusto ko yung nazo-zoom ko talaga. So, dun mga parts na yun, iPad ang ginagamit ko. Pero yung mga more of wordy handouts, like for example, sa IM, sa surgery. So, yung mga ganon, usually, piniprint ko talaga siya. And pagka, syempre, ang ginagawa ko kasi sinasabi ko yung lecture and is yung pag-highlight ko din. So, nag-add ako ng notes real time para talagang fully focused ako dun sa mga subjects na yon. So, mag-ano naman tayo dun, more of sa mga parts ng mga subjects na yan, kung paano nga ba siya atakihin. So, for the first 2 days, ito yung mga basic subjects na meron na rin mga masasamang mga konting mga clinical. Pero, well, actually, lahat naman ng subjects may mga clinical na kahit basic sciences pa siya. Like, for example, sa biochem, may mga matatanong na rin sa inyo na mga clinical na questions. Actually, majority clinical questions na siya. So, iba-iba din kasi daw yung per year na lumalabas sa mga exam. So, hindi mo rin siya mape-predict. Kumbaga, i-advise naman sa inyo kung ano yung mga dapat nyo haralin, pero hindi naman necessary lahat yun lalabas talaga. So, may mga, kumbaga, it's just a matter of chances din. Pero iba pa rin yung nakapag-prepare ka, naka-aral ka, and marami kang mga sources. So, iba-iba rin yung strategy mo eh. So, may mga time na ako mas prefer ko na real time nga ako nag-notes and also nag-highlight para talagang hindi ma-zone out yung utak ko na iba-iba na yung gagawin ko para mas goal-oriented ako. For the first 2 days, ito yung talagang pinaka-kinakabahan ako kasi hindi ko talaga alam pa kung paano ko atakin yung exam. Well, nakapag board exam naman ako before during my pre-med, pero iba pa rin kasi talaga to. Ibang atake to, guys. Kasi sobrang lala niya talaga. Well, yung preparation pa lang din, and of course, 4 exam days siya. So, ibang stretch. Sobrang lala ng stretch. And talagang mabubugbog yung utak mo. Kaya kailangan din talaga, guys, on the first day, if kaya nyo talagang matulog ng maaga, matulog kayo ng maaga. Natulog ako noon mga 8 p.m. pa lang, natulog na ako nung first day, before the first day. So, gusto ko talaga kasi fresh ang utak. Kasi, nung PT guys, nung first day ko, hindi ako nakatulog noon. Mga 2 a.m. na ako ata nakatulog, mga ganon, or 3 a.m. So, talagang grabe yun. So talagang sabi ko ngayon ng PLE, dapat talaga okay yung tulog ko for all of the exams. Kasi talagang yung utak mo hindi siya fresh. So hindi mo siya malalaban ng todo kung wala kang tulog at all. So, ayun. Kailangan talaga guys, matulog kayo. Okay? Maganda yung tulog nyo. And also for me, sinacrifice ko talaga yung coffee kasi mas lumalala yung anxiety ko tsaka yung palpitations ko kapag nagkakape, pag may exam. So, skinip ko talaga siya. And aside from that, syempre, yung chan ko din, masyado rin siyang kapag nakainom ako ng kape. So, skinip ko yon. Okay? So, for the first 2 days, nag-aral lang ako ng mga topics na or mga parts ng handouts na talagang alam ko na may possibility lumabas. So, yung mga tinatawag nilang buzzwords. So, gano'n na lang ako. And also, yung mga poster, yung mga pathways, especially for biochem. So, yun na lang yung finocus ko. Kasi alam ko na may chance na may lumabas kahit isa doon. Kasi very common siya na itanong. Nung med school din. Okay, so yun yung first 2 days. Tapos after nun, nung last day, which is on a Sunday, talagang pinahinga ko ng todo yun. Hindi talaga ako nag-aaral agad for the next set. Kasi inaral ko na lang siya nung Monday na. Kasi gusto ko talaga pahinga na yun. Parang celebration ko na yun sa sarili ko na natapos ko yung first 2 sets. So, yun yun. For the last 2 sets, ito yung parang time na pagod ka na drain na talaga yung utak mo ng todo ng first 2 sets. Pero syempre, gusto mo pa siyang ilaban kasi last 2 na lang So, talagang tinodo ko na siya. And mind you guys, meron pa ako sakit noon. As in, ang baba na ng kumbaga wala na akong energy that time. Tapos sobrang congested ng ilong ko.
Tapos, buti walang ubo. So, more of yung ilong ko na lang sobrang congested. And ang mahirap pa is yung classroom na pag-aaralan, pag-examan nyo is malamig, sobrang lamig. Syempre, and also, tinirequest din naming mga nasa room na pahinaan yung aircon, pero hindi talaga siya mahinaan. So, tinis na lang namin lahat yon. Wala pa akong jacket. Pero enough naman na yung white coat na suot mo para technically medyo mainitan ka, hindi ka naman sobrang lamigin. Pero so imagine wala kang white coat, sobrang lamig nun. As in, talaga. So may time talaga sa mga subjects na hindi na talaga ako makahinga masyado kasi talagang sobrang barado na ng ilong ko. Pero yun, at least kahit paano may mga CR break in between the subjects. So may 1 hour break per subject bago ka mag-proceed sa next subject. So at least kahit paano, na itotodo ko naman yung break na yon, naiihi ko and everything. So, ayun. Pero may time kasi talaga na sa break na yon, nakaupo ka lang, pwede ka umidlip, bago mag-start yung next subject. So, i-utilize mo yon para kahit paano medyo fresh ng utak before the next subjects. Especially sa last set, kasi puro clinical na siya. So, ito yung pinakamahirap na set, yung last 2 sets. So, kailangan talaga masulit mo lahat ng mga breaks na binibigay sa inyo. So for the last 2 sets, ito na talaga yung maganda na i-apply mo yung mga natutunan mo sa internship and also clerkship kasi halos lahat ng mga questions situational. And also, syempre, heavy on clinical. So dito na talaga ito-test kung paano ka nga ba talaga mag-isip as a future GP. So yun yung, pero may mga subject like for example, surgery, na talagang iba yung atake eh. Parang hindi mo, shit, gawin ko ba ito as a GP? Parang ganun. Pero mahirap talaga siya. Hindi namin siya in-expect actually for surgery. Well, nagulat na lang din ako na yung result ng exam is hindi siya yung ina-expect ko na result na makukuha ko, which is I'm really happy na yun yung nakuha ko. So, kasi hindi ko siya talaga in-expect. Kasi sobrang hirap ng exam. So, isa pa yun na kailangan nyo ring anuhin na alam kong mahirap kayo, mahirapan talaga. Mahirapan lahat sa mga subjects. Pero, i-take nyo pa din. Kumbaga, i-try nyo pa rin yung best nyo. Kasi hindi rin naman masasabi kung ano yung playing field ng lahat eh. I mean, equal playing field for everyone. So, matitest nyo talaga yung testmanship. Yan, pinaka-importante for me, testmanship. Kung talagang may mga items na talagang hindi ka na masagot o hindi mo na talaga maalala, biglang nakalimutan mo during the exam dahil sa stress, daan mo sa testmanship. Malaking tulong talaga yung testmanship. I-advise naman yun sa inyo kung magte-take man kayo ng mga review centers. I-advise naman paano mag-testmanship, paano mag-strategize. Pero syempre importante din na huwag ka muna mag-shade, mga ganon. Diretso ka muna sa questionnaire. Make sure na sure ka na sa questions before mo siya i-shade. Mga ganong atake. So, ayun. And tapos, matatapos mo na yung last 4 days, yung last 2 days, yung last day talaga guys, tinodo ko na, pre-med siya. So, tinodo ko na talaga yung pag-answer ko doon kasi isa yung pre-med actually sa pinaka-nahihirapan ako. So, talagang tinodo ko na siya. And minake sure ko talaga na may tatawid ko na siya. Kasi last day na eh. Kumbaga, hindi ka na pwedeng tamarin. Kumbaga, nandun na yung pagod, andun na yung parang gusto mo na lang matapos. Pero kasi, for the last day, for the last subject, itodo mo na. Kasi yun na yung huli. So, kumbaga, ibigay mo na yung best mo. Kumbaga, tinodo mo naman na sa first 2 days. So, para one big bang, itodo mo na sa last days. Kung para hindi ka rin magsisi sa huli na hindi mo binigay lahat. So, yun yung mga atake natin. So, after that, syempre, after mong matapos yung exam, huwag mong kalimutang pasalamatan lahat ng mga tao na kasama mo during the process. And of course, thank yourself for surviving the very hard process of the PLE. Kasi, kumbaga, hindi mo na makokontrol kung ano man yung mangyayari after the PLE. Kumbaga, isusarender mo na lang talaga lahat kay Lord kasi alam mo naman din sa sarili mo na ginawa mo yung best mo. So yun yung importante, alam mo sa sarili mo na ginawa mo yung best mo para walang regrets in the end. And I am so scared that time na talagang kung iti-take ko ba yung PLE o hindi, pero I'm really glad na I took it na agad kasi sobrang laking bagay din nung mga na-apply ko during internship and clerkship
dun sa mismong board exam process or board exam mismo. So, ayun. And of course, ang pinaka-importante is mag-pray talaga. Talagang iso-surrender mo na lang lahat talaga kay Lord. Lahat ng mga efforts na binigay mo. So, during that time, tradition ko na kasi talaga in my family, pag may mga board exam or any exam, is mag-visit sa Manawag, and pumunta rin ako noon sa St. Jude, and pumunta rin kami sa Santa Clara to offer eggs, and of course, to write petitions sa mga nuns. So, ayun, kumbaga tradition na siya. And of course, malaki ding boost yung spiritually. Meron kang inaalayan ng mga sinasacrifice mo. So, ayun guys, I'm really happy na talagang nag-pay off na lahat ng mga paghihirap ko, and naalala ko tuloy yung process and yung napagdaanan ko before ko narating tong achievement na to. Sobrang thankful ako kasi hindi ako sumuko. Hindi ko siya binitawan. Hindi ko binitawan tong pangarap na to kasi pangarap ko talaga siya eh. Kumbaga, kailangan talaga ipaghirapan. Kumbaga, kailangan mo talaga siyang hindi sukuan at kailangan mo talaga siyang ilaban hanggang dulo para masabi mo talagang worth it lahat. So, I'm really so happy na dito na ako ngayon and licensed doctor na po tayo. So, siyempre, waiting na lang tayo sa oath-taking. So, sa mga nanonood na nagtitake na currently nasa med school or soon to take the PLE, you got this, okay? Huwag kang susuko, ilaban mo siya, konting sacrifice na lang yon para ma-achieve mo yung pangarap mo to be a licensed MD. Kasi isipin mo na lang, aside from para siya sa sarili mo, para rin siya sa family mo, nakasama mo sa process na to, para siya kay Lord na ginagabayan ka all throughout the process, and of course, para sa future patients mo na magtitiwala sa'yo sa pagtitreat mo sa kanila pag doctor ka na nila. Okay? So with that being said, thank you for watching this video, and I'm so happy na kasama ko kayo sa process na to para din doon sa mga subscribers ko. Since day 1, na-achieve na po natin ang ating license. Doktor na po tayo. So I can't wait to have more videos to come with you guys. And of course, thank you din ako sa support nyo kasi talagang andito kayo by my side until the end. So thank you guys so much. So again, thank you, and don't forget to like, share, and subscribe. Bye!